Hapon noong Marso, taong 2018, nang magsagawa ng random inspection ang maintenance supervisor ng isang high-end condominium sa Cebu City. Bahagi ng kanyang trabaho ang regular na pag-iikot sa bawat palapag upang tiyaking maayos ang kondisyon ng bawat pasilidad ng gusali. Pagdating niya sa fire exit ng ika-18 palapag, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Inakala niyang may residenteng dumaan lamang at nakalimutang isara ito. Ngunit habang papalapit siya, may naririnig siyang mga kakaibang ingay mula sa hagdanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Naroon ang security guard ng condominium na si Jervin Galieta, 36 na taong gulang, at ang isang residente ng gusali na si Patricia Lim, 34 na taong gulang. Nahuli silang magkasama. Walang saplot pang ibaba sa gitna ng isang pribadong gawain sa fire exit, isang lugar na hindi gaanong pinupuntahan ng mga residente ng gusali. Parehong nagulat ang dalawa nang makita ang maintenance supervisor. Agad nilang sinubukang ayusin ang kanilang sarili, ngunit huli na ang lahat. Nasaksiyan na ang pangyayaring hindi na nila maitatanggi. Hindi nagtagal, iniulat ng maintenance supervisor ang insidente sa building administration. Agad na ipinatawag sina Jervin at Patricia upang magpaliwanag. Bilang bahagi ng paunang aksyon ng management, pansamantalang sinuspinde si Jervin habang isinasagawa ang internal investigation. Noong una, inakala ng administrasyon na isa lamang itong paglabag sa mga patakaran ng kondominium. Inisip nilang matatapos ang usapin sa pamamagitan ng kaukulang disciplinary action laban sa security guard. Ngunit habang nagsisimula silang magsuri ng mga CCTV footage at iba pang record ng gusali, napansin nilang may iba pang mga nakakagulat na pangyayari. Hindi pala ito isang beses lamang. May mga pagkakataong madalas makita si Jervin na nakikipagkita kay Patricia sa iba't ibang bahagi ng condominium na hindi matao. At habang mas marami pang footage ang kanilang sinusuri, may isa pang babae ang paulit-ulit na nakikitang kasama ng security guard. Doon nagsimulang mabuo ang hinala na may mas malalim na kwento sa likod ng insidenteng natuklasan sa fire exit. Hindi pa alam ng management na ang simpleng random inspection ay magbubunyag ng isang panlilinlang na matagal nang nangyari sa loob ng kanilang gusali. Isang lihim na hindi lamang magsasangkot kina Jervin at Patricia, kundi maging sa isa pang residente at sa sariling pamilya ng gwardya. Bago naging sentro ng iskandalo sa condominium, simple lamang ang buhay ni Jervin Galieta. Tubong Negros Occidental siya at high school lamang ang natapos dahil maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Bata pa lamang ay nagtatrabaho na siya upang matulungan ang kanyang pamilya. Sa edad na 19, nagkaroon siya ng unang anak sa isang babae. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagsasama dahil sa kakulangan ng kanyang kita at kawalan ng potensyal. Iniwan siya ng babae kasama ang kanyang anak. Gayunpaman, nakakilala siya ng bagong babae na kanyang niligawan at nakatuluyan. Noong 2010, nagpakasal siya kay Liza Morente. Nagkaroon sila ng 2 anak at sinubukang bumuo ng maayos na pamilya. Namasukan naman si Jervin sa iba't ibang trabaho, ngunit hindi naging sapat ang kanyang kinikita upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Nagpalipat-lipat sila ng tirahan dahil sa hindi nila kayang bayaran ang mga naunang inuupahan. Dahil dito nagpasya siyang umalis ng negosyo at makipagsapalaran sa Cebu. Pumasok siya sa isang security agency at kalaunan ay naitalaga bilang security guard sa isang kilalang condominium.
Sa unang mga taon ng kanyang trabaho, naging maganda ang reputasyon ni Jervin. Magalang siya sa mga residente, magiliw sa mga bisita at hindi kailanman nakakatanggap ng reklamo. Madalas siyang magbukas ng pinto, tumulong sa pagbubuhat ng mga gamit at magbigay ng direksyon sa mga bagong dating sa gusali. Dahil sa kanyang ugali, mabilis siyang nakilala ng maraming residente. Madalas din siyang mapansin ng ilang kababaihan sa kondominium dahil sa kanyang maayos na pangangatawan at kakisikan. Kapag binibiro siya ng mga residente, lalo na ng matatandang babae tungkol sa kanyang itsura, ngiti lamang ang kanyang nagiging tugon. Para sa building administration, isa siyang empleyadong maaasahan. Para naman sa mga residente, isa siyang maaasahang gwardya. Ngunit sa likod ng maayos niyang imahe, unti-unti nang nabubuo ang isang lihim na wala ni isa sa kanila ang nakapansin. Habang tumatagal, ang pananatili ni Jervin Galleta sa condominium, mas marami siyang nakikilalang residente. Isa sa mga madalas niyang makita ay si Patricia Lim, 34 na taong gulang. Isang negosyante na nakatira sa ika-18 palapag. Nagsimula ang kanilang pagkakakilala sa mga simpleng pagbati tuwing umaga. Madalas tulungan ni Jervin si Patricia sa pagbubuhat ng mga grocery at pagdadala ng mga package hanggang sa elevator. Kalaunan naging madalas na rin ang kanilang pag-uusap tungkol sa trabaho at personal na buhay. Sa mga kwentong iyon, ipinakilala ni Jervin ang sarili bilang isang binatang nagsusumikap lamang sa buhay. Sinabi niyang wala na siyang mga magulang at wala ring sariling pamilya. Kaya naman dahil dito ay naawa at humanga si Patricia sa kanyang kasipagan. Habang lumalalim ang kanilang samahan, may isa pang residenteng naging malapit kay Jervin, si Andrea Velasco, isang unit worker na nakatira sa ika-21 palapag. Katulad ng ginagawa niya kay Patricia, naging maalalahanin din si Jervin kay Andrea. Tuwing umuwi ito mula sa trabaho, agad niyang binubuksan ang pinto ng lobby, tinutulungan sa mga dalang gamit at sinisigurong ligtas itong makakarating sa kanyang unit. Hindi nagtagal, naging personal na rin ang kanilang pag-uusap. Unti-unting napaibig ni Jervin ang dalawang babae. Pareho niyang sinabi na wala siyang asawa at ang tanging pangarap niya ay magkaroon ng maayos na pamilya balang araw. Dahil sa kanyang mga kwento at pagpapakita ng pagiging responsable, naniwala ang dalawang babae na seryoso siya sa kanila. Upang hindi magkahinalaan, maingat na pinaghihiwalay ni Jervin ang kanyang oras. Kapag magkikita sila ni Patricia, sinisiguro niyang wala si Andrea sa condominium. Kapag si Andrea naman ang kanyang kasama, gumagawa siya ng dahilan upang hindi siya makausap ni Patricia. Gumamit din siya ng pangalawang cellphone upang hindi mahalata ang sabay nilang komunikasyon. Magkaiba rin ang tawag niya sa bawat isa upang hindi sila magduda kapag may biglang tumawag o nag-message. Habang tumatagal ang kanilang relasyon, nagsimula ng tumulong ang dalawang babae sa kanya. Binibigyan siya ni Patricia ng pera kapag sinasabi niyang kapos siya sa gastusin. Minsan ay binibilhan pa niya ito ng mga mamahaling relo at bagong cellphone. Si Andrea naman ay tumutulong sa pagbabayad ng ilan niyang personal na gastusin. May mga pagkakataon ding siya ang sumasagot ng pagkain, bakasyon at iba pang pangangailangan ni Jervin. Sa isip ng dalawang babae, tinutulungan lamang nila ang lalaking minamahal nila at balang araw ay magiging asawa. Ngunit sa bawat perang tinatanggap ni Jervin, lalo niyang inilalayo ang katotohanan. Kapag tinatanong siya tungkol sa kanyang pamilya, gumagawa siya ng iba't ibang kwento. Minsan ay sinasabi niyang ulila na siya. Sa iba namang pagkakataon ay sinasabi niyang wala siyang ibang inaasahan sa buhay kaya todo siyang nagsusumikap. Ni minsan ay hindi niya binanggit na may legal siyang asawa at dalawang anak na naghihintay sa kanya. Sa loob ng maraming buwan, naging matagumpay ang kanyang panlilinlang.
Ngunit isang hapon sa fire exit ng ika-18 palapag, ang dobleng buhay na maingat niyang itinatago ay magsisimulang gumuho. Matapos ang insidenteng nahuli sa fire exit, agad na nagsagawa ng internal investigation ng condominium management. Isa sa mga unang sinuri ng administrasyon ang mga CCTV footage mula sa iba't ibang palapag, elevator, lobby at mga pasilyo ng gusali. Habang pinapanood ang mga kuha sa nakalipas na ilang buwan, napansin nilang hindi lamang minsan nagkikita sina Jervin Galieta at Patricia Lim. Madalas pala silang magtagpo sa mga lugar na hindi matao, kabilang ang fire exit, service corridor at ilang bahagi ng parking area. Ngunit habang nagpapatuloy ang pagsusuri, may isa pang natuklasan ng management. Sa ibang mga footage, nakita ring kasama ni Jervin ang isa pang residente, si Andrea Velasco. Sa una inakala nilang magkaibigan lamang ang dalawa, ngunit sa iba pang kuha malinaw na higit pa sa simpleng pagkakaibigan ang kanilang relasyon. May mga pagkakataong magkasama silang pumapasok sa mga lugar na bihirang daanan ng ibang tao at lumalabas pagkalipas ng ilang minuto. Doon napagtanto ng administrasyon na hindi lamang si Patricia ang may relasyon kay Jervin. 2 residente pala ang pinagsasabay nito. Ipinatawag ng management sina Patricia at Andrea upang ipakita ang ilan sa mga nakuhang CCTV footage. Noon lamang nila nalaman ang katotohanan. Pareho silang naniwalang sila lamang ang minamahal ni Jervin. Pareho silang pinangakuan ng seryosong relasyon at pareho silang tumulong sa kanya sa paniniwalang may kinabukasan silang dalawa. Sa unang pagkakataon, nagkaharap silang dalawa. Sa kanilang pag-uusap, isa-isang lumabas ang kasinungalingang sinabi ni Jervin sa bawat isa. Pareho pala ang mga kwento niya tungkol sa kanyang buhay. Pareho rin ang mga pangakong ibinigay niya. Doon nila napagtantong matagal na silang pinagsasabay. Labis ang kanilang pagkabigla at galit, hindi lamang dahil sa pagtataksil, kundi dahil napagtanto nilang pareho silang nalinlang at nagamit. Samantala patuloy namang itinanggi ni Jervin na sinadya niyang lokohin ng 2 babae. Sinabi niyang nagkamali lamang siya at hindi niya na alam kung paano tatapusin ang sitwasyon. Ngunit habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang panig, may mas mabigat pang katotohanan ang unti-unting lumalabas. Sa tulong ng mga dokumentong nakuha ng condominium management at ng mga otoridad, natuklasan nilang matagal na pala itong kasal. Labis ang kanilang pagkabigla. Mas lalo silang nagalit nang malaman ang pagkakakilanlan ng asawa ni Jervin na si Liza Morente. Nang makausap ng mga investigador si Liza, lumabas ang isang mas nakakagulat na katotohanan. Inamin niyang matagal na niyang alam ang mga relasyon ng kanyang asawa sa 2 babae sa Cebu. Natuklasan niya umano ito ng hindi sinasadya matapos makita sa cellphone ng asawa ang kanyang conversation sa 2 babae. Ngunit sa halip na pigilan ng dalawa, pinili umano niyang manahimik. Ipinaliwanag niyang umaasa ang kanyang pamilya sa perang ipinadadala ni Jervin. Dahil sa hirap ng kanilang buhay at sa pangangailangan ng kanilang mga anak, tinanggap na lamang niya ang sitwasyon kahit alam niyang mali ang ginagawa ng kanyang asawa. Dahil sa perang natatanggap nila, nababayaran ng upa sa bahay, matrikula ng mga bata at iba pang gastusin ng pamilya. Para kina Patricia at Andrea, lalo lamang itong nagpatindi ng kanilang galit. Hindi lamang pala sila niloloko ni Jervin, pati ang sarili nitong pamilya ay matagal nang nakikinabang sa perang nagmumula sa kanilang pagtulong. Ayon sa 2 babae, umabot sa umigit kumulang 500,000 piso ang kabuuang halaga ng pera, mga regalo at iba pang naibibigay nila kay Jervin sa loob ng kanilang relasyon. Dahil sa mga natuklasan, nagsampa ng mga kaukulang reklamo sina Patricia at Andrea laban kay Jervin. Hiniling din nilang maibalik ang pera at mga mamahaling gamit na ibinigay nila sa kanya dahil nakuha umano ang mga ito sa pamamagitan ng panlilinlang.
Sa mga sumunod na buwan, umusad ang mga kasong isinampa laban kay Jervin Galleta. Sa paglilitis, isa-isang iniharap ang mga ebidensya kabilang ang mga CCTV footage, mga mensahe sa cellphone, mga resibo ng perang ibinigay sa kanya at ang mga testimonya ni Patricia Lim at Andrea Velasco. Napatunayan sa hukuman na matagal niyang itinago ang katotohanang may legal siyang asawa at mga anak habang pinaniniwala ang dalawa na sila ang kanyang magiging kabiyak. Dahil sa mga kasinungalingang yon, nakumbinsi niya silang magbigay ng malaking halaga ng pera at iba pang mamahaling regalo. Matapos ang paglilitis, napatunayang nagkasala si Jervin at sa mga kasong isinampa laban sa kanya ay ipinataw ang kaukulang parusa na pagkakakulong sa loob ng 12 taon. Tuluyan din siyang naalis sa serbisyo bilang security guard at isinama sa blacklist ng kanyang security agency dahilan upang hindi na siya muling makapagtrabaho bilang gwardiya. Samantala, unti-unti namang nakabangon sina Patricia at Andrea, bagamat hindi na nila naibalik ang lahat ng kanilang nawala. Pinili nilang magsimula muli at iwan ang masakit na karanasan. Naging malaking usapin ang kaso sa loob ng kondominium. Bilang tugon, naghigpit ang pamunuan ng gusali sa mga patakaran tungkol sa ugnayan ng mga empleyado at residente. Pinalawak din ang paggamit ng CCTV sa mga common area at mas naging maigpit ang pagbabantay sa mga lugar tulad ng fire exit at service corridors. Para naman sa maraming residente, nagsilbing babala ang nangyari. Ipinakita ng kaso na hindi sapat ang mabuting pakikitungo at magandang imahe upang lubos na makilala ang isang tao. Mahalaga pa ring alamin ang katotohanan bago ibigay ang buong tiwala, lalo na kung may kasamang pera at personal na relasyon. Sa huli, pinakita ng kasong ito na ang panlilinlang ay maaaring magbigay ng pansamantalang pakinabang. Ngunit habang tumatagal ang kasinungalingan ay unti-unting nabubunyag. At kapag dumating ang oras ng katotohanan, hindi lamang reputasyon ang nawawala, kundi pati pamilya, trabaho at tiwala, maging ang kinabukasang minsang pinaghirapan.